Ito naman po yung susunod ko, brother. Mga hadlang or balakid or kasabihan na pumisigil or sumisira para tayo ay umalagwa or lumago sa buhay. Naku po, napakarami. Istorbo para umalagwa sa buhay. Unang-una, yung maling kaisipan, eto malaki to, sobra. Masasaktan kayo ng husto rito, pagpasensyahan nyo na. Yung maling kaisipan na akala mo pagkakadugo, kapamilya na rin. Daming sumablay dyan. Tangina. Ang daming sumablay dyan. Akala mo pagkadugo, kapamilya na rin. Hindi. Magkaiba ang kadugo at saka kapamilya. At oo, sasabihin sa'yo ng dictionary, halos parehas din yan. Pero may dahilan kung ba't pinagkaiba yung spelling yan at pinagkaiba rin yung definition yan. May dahilan kung ba't magkaiba ang tawag dyan. Kadugo at saka kapamilya. May dahilan kung bakit magkaiba ang tawag. Kasi may mga kadugo na umaarting hayop, hindi umaarting kapamilya. Nakikinabang lang pero hindi mo sila mapakinabangan pabalik. At may mga kapamilya na hindi mo kadugo pero mas matindi pa kung tumrato sa'yo bilang tao at bilang kasama at bilang pamilya kaysa sa mga totoong kadugo mo. Yan ang isa sa mga pinakamalaking bisyo ng tao yan, pamilya. Akala nila pagkadugo kapamilya na kagad. Nalilito tayo. Nalilito. Hindi automatic na dahil kadugo kapamilya na kagad. May mga tao nga mas importante pa yung mga ginagawa para sa inyo kaysa sa kapamilya nyo eh. 'Di ba? May mga tao mas importante pa yung ginagawa para sa inyo kaysa sa mga kapamilya ninyo. May mga kapamilya kayo, tanginan, hindi nga man lang willing lumabas ng bahay para bumiling biodesic pag nilalagnat ka eh. May mga kapamilya kayo, ni hindi nga man lang nag-I love you sa'yo eh. Kahit anak mo, kahit magulang mo. May mga kapamilya nga kayo, hindi nga man lang maramdaman mo na mahal ka man lang eh. Nakakaalala lang pag may kailangan, pag nakuha niya na yung kailangan niya, ni pasalamat, hindi mo mahagilap. Pero may mga tao, mas mabigat pa yung ginagawa para sa inyo kaysa sa mga mismong kadugo ninyo. Yun yung mga tao na itinuturing ninyo dapat na pamilya. Hindi automatic na kadugo na isang poke lang kayo na nilabasan kapamilya na kagad. Hindi automatic yun. Matuto ka, Pilipinas. Matuto ka. Pag ang tao, nandyan lang pag may kailangan siya at hindi mo mahagilap pag ikaw yun ang kailangan, hindi ang kapamilya. Hindi ang kapamilya. Linta yan, nakikinabang lang sa'yo kaya nandyan. Linta. Isa sa mga pinakamalalaking hadlang sa pag-alagwa sa buhay, yung nalilito ka, akala mo pagkadugo kapamilya na kagad. Isa sa mga pinakamalalaking hadlang sa pag-alagwa, ito pangalawa, kabobohan. Yung klase ng kabobohan na ang tawag, pantas sa sarili, self-righteousness. Akala mo, alam mo na agad ang lahat. Akala mo yun, alam mo na lahat. Minsang sinabi ng pantas, always think that you're green because the sooner that you think that you're already ripe, then the next process is to rot. Lagi mong iisiping bubot ka pa, hilaw ka pa. Kasi as soon as isipin mong hinog ka na, ang kasunod nun, kabulukan. Yung pagdudunong-dunungan, wala kang mararating dyan. Matuto kang tumanggap ng constructive criticism. Pag ang mga tao may sinasabi tungkol sa'yo at pare-parehas sila na sinasabi, ibig sabihin nun pare-parehas sila ng naoobserbahan. Hindi mo lang napapansin. Maraming taong ganyan. Hindi nila namamalayan yung mga sarili nila. Nakakabawas sa pag-alagwa at nakakahirap ng buhay kapag ka nagdudunong-dunungan ka. Pag naggagaling-galingan ka. Walang masama na magtanong. Kasi pag nagtatanong ka, mangmang ka lang ngayong araw. Pero pag hindi ka nagtatanong, mangmang ka habang buhay. If you're asking questions, you're stupid for a day.
But if you're not asking questions, you are stupid for life. Lagi kang magiging mapagtanong, mapagsuri. Lagi mong ungkatin yung sarili mo. Kasi may mga tao, akala nila ultimate na sila at sobrang galing na nila. Hindi nila alam na sobrang daming iba't ibang approach sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang problema nang sana efficient sana yung kilos mo. Pero dahil nagdunong-dunungan ka, minsan yung simpleng problema mas lumalaki pa imbis ma-resolba. Pag hindi ka nakakarating sa buhay na gusto mo, ang ibig sabihin nun, may gustong ituro sa iyo ang buhay. Pag paulit-ulit yung problema mo, merong gustong ituro sa iyo ang buhay. At hanggat hindi mo pa natututunan yung gustong ituro sa iyo ng buhay, hindi ka makakaakyat sa susunod na level ng buhay. Ang buhay, hindi napapagod magturo. Minsan tayo na lang yung napapagod mag-aral. Isa pa. So, ilan na tayo? 2. Yes, 2 na po. Okay. Isa pa. Nakakabawas sa pag-alagwa kapag malamya ka bilang tao. Mga desisyonan mo, hindi magkaintindihan. Mga kilos mo, hindi magkaintindihan. Yung aapir ka ba, o pipace bump ka, o ano ba, kakamay ka ba, o ano ba talaga? Malamya ka bilang tao. Hilaw yung pagiging tao mo. Hilaw. Isa sa mga pinakamalalaking nakakabawas yan ng pinakamalalaking nakakabawas ng pag-alagwa sa buhay. Pag hindi magkaintindihan sa instruction mo. Hindi na importante kung negosyante ka o empleyado ka. Pagka binigyan ka ng pagkakataon makapagbigay ng instruction, dapat linawin mo lahat ng bagay. At pag hindi ka pa malinaw magbigay ng instruction, ang ibig sabihin ng practicein mo sarili mo paulit-ulit. Kaya you have to be mindful of your instructions. Kailangan maliwanag ang instruction mo. Pag magulo instruction, gugulo yung buong sistema. Instruction, importante. Kilos mo, importante. Dapat hinog. Hinog yung kilos. Pero yung pag-iisip mo lagi, bubot. Dapat tuwing titignan mo ang sarili mo, hilaw pa ako. Hilaw pa ako. Hilaw pa ako. Hindi hinog. Bubot pa ako, hindi hinog. Tuwing titignan mo ang sarili mo. Purihin ka ng ibang labi, huwag ng iyong sariling bibig. Isa sa mga nakakabawas ng pag-alagwa ng tao, yung pagpuri ng ibang tao. Ay, yung pagpuri mo sa sarili mo. Minsan, purim-puri mo yung sarili mo. Pero pangit na pangit ang tingin sa'yo ng kapwa-tao mo. Tangin ng pogi-pogi ko talaga. Pogi-pogi ko talaga. Pogi-pogi mo, di ka naliligo. Nangangalingasaw ka. Pogi-pogi mo, di ka nagpapagupit. Ang gulo-gulo, sabog na sabog yung buhok mo. Diba? Pogi-pogi mo, hindi ka bumibili ng bagong damit. May pera ka naman. Yung motor mo, ang pogi. Kamusta itsura ng brief mo? Pagkakaprecho, ang bilis mo. Pag obligasyon, ayaw mo. Diba? Alam mo, importante yung konsepto na dapat matuto kang ito dagdag ko, dapat matuto kang mahalin yung sarili mo. Isa sa mga nakakaharang sa pag-alagwa sa tao, yung hindi mo mamahal yung sarili mo. Nauuna ka precho bago responsibilidad. Pagmamahal sa sarili, dapat nauuna ang responsibilidad bago ang kaprecho. Bakit? Short term versus long term. Dapat alam mo kung ano mangyayari sa'yo sa kinabukasan kapag ka inuna mo yung mga bagay na para ngayon o inuna mo yung mga bagay na para sa kinabukasan. Short term versus long term. May mga tao, short term kung mag-isip. Nangailangan nanay nila, sibigay naman sila. Nangailangan tatay, sibigay naman. Pwede namang magtrabaho yung nanay at tatay, pero sibigay lang sa sibigay. Bigay lang ng bigay. Yung kapatid, puta, nag-anak, tapos walang panggatas. Ikaw naman, sibigay ka naman. Tapos buwan-buwan na lang, puta, para mo nang ginawang anak yung pamangkin mo. Ikaw na nagpapagatas, ikaw na nagpapadiaper, ikaw na lahat. Short term ka kung mag-isip, hindi long term. Short term yan. Bakit? Yung kinabukasan mo ang magsasuffer ng consequence. Ito pa, mas worse.
Habang pinagsasuffer mo yung kinabukasan mo ng consequence ng katangahan mo sa pagbibigay mo pa sa pamangkin mo ng kung ano-anong hindi naman kailangan dahil kaya namang i-provide ng tatay niya o ng nanay niya, yung mga kapatid mo nagiging palaasa sa'yo. Lalong nasisira ang kinabukasan. Short term ka kung mag-isip eh. Hingi, bigay. Hingi, bigay. Hingi, bigay. Hindi mo na tinuruan kung paano magtrabaho. Hindi mo hinahayaan magtrabaho. Ikaw si hingi, si bigay. Nakakaharang sa pag-alagwa yan. At actually, isa nga yan sa mga pinakamalaking nakakaharang sa pag-alagwa. Gaya nung una kong sinabi. Yung mga kamag-anak ninyong nakadikit sa inyo, nakaharang yan sa pag-alagwa. Nakaharang. Alam mo, in a sense, tama sabi ni Rondon, iwan pamilya. In every rule, there's always an exception. Ang exception lang yan kung asawa mo o anak mo. Pero kaya naman ng magulang mo magtrabaho, si hingi sila, si bigay ka naman, tas lahat ng sweldo mo hinihingi. Magkaiba yung naglalambing. Yung naglalambing, konting barya lang yan. Pero alam mo, pag sinasamantala ka na ng magulang mo, lahat ng meron sa'yo, gusto ka nila. Tapos ibibira pa sa'yo yung tipong utang na loob. Tangina. Susumbat sa'yo, utang na loob, utang na loob. Pagka ganyan, lalayo na lang ako sa magulang ko. Sige, utang na loob. Okay, sige, ito, 2,000 kada buwan. Bakit? 12,000 lang sweldo ko eh. Yeah, nagbabayad pa ako ng ilaw, ng tubig, ng renta, pagkain ko pa, tsaka pamasahe. Puta, gusto nyo, isang payout sa inyo. Tapos pagkakasyahin ko na lang isang payout, ulul. Gusto nyo, ako bubuhay sa inyo. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ito, 2,000 kada buwan. Pagtyagaan nyo. Pasensya na, yan lang kaya ko. Kung ano yung kaya ko, na maluwag sa puso ko, yun ay bibigay ko sa inyo. Hindi kayo masusunod. Hindi kayo. Bakit? Puta, mamamatay ako para sa inyo? Bigay yung pagkakataon na yun, sige, mamamatay ako para sa inyo. Pero hindi ang dahilan, hindi ang ibig sabihin yan, iipitin ko at gigipitin ng sarili ko dahil matagal pa ako mabubuhay. Matagal pa. Ayun, trabaho muna kayo. Pag umalagwa na ako at yumama na ako, sige, kunin ko kayo. Lahat pa ng kapritsyo nyo, sama-sama na. Sige, walang problema. Pero di pa ako nakakalagwa eh. Puta, lahat na lang na meron ako. Gusto nyo, inyo. Ay, putang ina mo. Hindi na. Hindi. Isa pa sa mga pinakamalaking nakakaharang sa pag-alagwa, yung sobrang galante mo sa mga basurang tao. Pero sobrang barat mo sa mga taong pinakikinabangan mo. Yung mga taong pinakikinabangan mo, binabarat mo ng husto. Pero yung mga taong hindi mo pinakikinabangan, bomba ka kung makabomba. Common yan, anak. Hindi naman sa basurang tao yung anak mo, pero alam mo, hindi mo pa napapakinabangan yan dahil bata pa. Tapos, sa boss mo, barat ka. Ang boss mo, binabarat mo. Tangina, boss mo, binabarat mo. Tapos ang anak mo, galante ka, sobra. Sabi mo, hindi, kaya nga ako nagtatrabaho para sa anak ko eh. Oo nga, andun na tayo. Pero hindi mo dapat binabarat ang boss mo ng trabaho. Oras ng trabaho, magtrabaho ka. Huwag mo short change ang boss mo. Oras ng trabaho, 8 oras kang binabayaran, magtrabaho ka ng 8 oras. 8 oras kang binabayaran, magtrabaho ka ng maayos sa loob ng 8 oras na yun. Hindi, kailangan magtatrabaho lang tayo kung anong binabayad sa atin. Putang ina, ganun ka kung magtrabaho, ibenta mo ng buo yung oras mo. Ibenta mo ng buo yung pagod mo. Bakit? Ikaw rin naman na makikinabang yan, pinakikinabangan mo yung boss mo eh. Napakagalante mo pagdating sa oras at sa pera sa anak mo, napakabarat mo pagdating sa boss mo. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Babarating ka rin ng boss mo. Kung ano yung sweldo mo, hanggang doon ka lang, di ka naaangat. Tapos magugulat ka na lang, bakit ganun? Nagtatrabaho naman ako ng 8 oras ha. Okay naman yung trabaho ko ha. Pero ba't na-promote yung putang inang yan? Sama naman ng ugali niyan sa akin. Sip-sip lang yan sa boss, kaya napopromote yan. Kasi nga, marunong nga kasi siya makisama sa boss. Diba? Siya marunong makisama, kaya siya na-promote. Ikaw kasi, binabarat mo boss mo. 8 oras ka nga nagtatrabaho, pero basura yung klase ng trabaho mo. Yung mga tao na mga pinakikinabangan ninyo, diyan kayo dapat pinakagalante. Yung mga taong hindi nyo masyadong napapakinabangan, o worse, talagang walang pakinabang sa inyo, yan ang binabarat. Matuto kayo. Yung mga pinakikinabangan, yan ang ginagalantehan. Bakit? Para lalo mo pakinabangan.
Pero, babaratin mo yung pinakikinabangan mo, tapos galante ka sa mga hindi mo pinakikinabangan, yung nanay mong hingi lang ng hingi ng pera sa'yo, galante ka dyan. Tatay mo, hingi ng pera sa'yo, galante ka dyan. Kapatid mo, hingi ng pera sa'yo, galante ka dyan. Mga hindi naman senior citizen, pwede namang magtrabaho, ayaw lang magtrabaho ng matino. Galante ka dyan sa mga yan. Di ba? Yung anak mo, in-spoil mo na, lahat ng gusto ng anak mo, binibili mo. Tapos pagdating sa boss mo, puta, binabarat mo. Puyat na puyat ka dito para sa mga tropa mo, para makipag-inuman. Tapos, kinabukasan, magpapanggap kang may sakit. Tangina. Nakipag-inuman ng linggo, pagdating ng Lunes, masama daw ang pakiramdam. Worse, puta, may emergency daw, kaya hindi makakapasok sa trabaho. Puta, kaya naman nakipag-inuman ka ng linggo, alam mo may pasok ka kinabukasan, binabarat mo boss mo eh. Di ba? Alam mo may pasok ka kinabukasan. Ayan o, tinan mo, sabi nga ng isa, boss from HR branch. Ayan, mga sakit ng ulo nila yan. Paswelduhin mo ng Biyernes, absent ng Lunes. Paswerduhin mo ng Martes, absent ng Miyerkules. Laging itinatapat mo kung kailan pagkatapos ng sweldo, absent ka eh. Ano ngayon ang ginagawa mo? Binabarat mo ang boss mo. O babaratin yung mga taong nakikinabang ka. Yung mga taong pinakikinabangan ninyo, matuto kayo sa akin. Yung mga taong pinakikinabangan nyo, dapat galante kayo sa mga tao na yan. Kasi we're not just talking about money. We're talking about time. We're talking about effort. We're talking about everything else in between. Hindi yan tungkol lang sa pera. Pero even better, kung tungkol sa pera, pansinin ninyo, pag mas galante kayo sa mga tao, mas ginagalingan pa nung mga tao na ginagalantehan nyo. Lalong-lalo na nung mga pinakikinabangan ninyo. Pero pag barat ka sa tao, babarating ka rin ng tao. Tapos pagdating sa dulo, ikaw ngayon yung mamomroblema. Sobrang galante mo kasi sa mga basura. Yun ang sagot ko ron. Yan, mga nakakaharang sa pag-alagwa. Follow up, go.